You know what? Kanina, I was do my vlogging kay kanila lagi nga kanang nahulog man ni nato nga sideline no kanang um, Tagalog to ini guys. So, ang nangyari you are just finding time kung kailan pwede ka magka-vlog yung bakante ka na. And minsan naman nilalagyan ko talaga ng oras na maggawa ako ng mga videos. So may araw talaga ako na gawa ko ng videos, lahat ng videos at mag-upload ako ng videos. Ngayon, ang gusto ko is while waiting, halimbawa, pauwi ako sa bahay or patungo ako sa school. So while waiting for the ride, no, kasi nakukommute ako. So habang bakante yung oras ko, ginagawa ko is ako syempre tayo dyan, syempre ang gagawin natin kailangan ko pa yung Holy Spirit, no, na lahat ng pwede kong sasabihin is maging inspirational talaga no, so ganon, kailangan ko pang mag-concentrate, mag-isip-isip kahit impromptu to or extemporaneous speaking, ano yan, hindi ko alam, no? So ganyan. So ang nangyari mga kapatid, ang ginagawa ko, so I do my vlogging and then meron ng series. Ay, may series na. So may series. Minsan may sunrise, ganyan. So kanina is may series. Tapos I was so touched sa sinasabi ng driver, no? Napaka-professional nila. Sabi niya sa akin, "Ma'am, next time wag kang mag-cellphone na sakay ng pagsasakay ka ng bus kasi marami daw na aksidente or sabi niya naumod." So maraming naumod. Ano ba yung naumod? No? Nadapa o basta na aksidente ka sa baka you lost the step ba. So kasi hindi mo na-watch yung steps. So, ang nangyari, na-aksidente ka. So yun ang ibig niya sabihin. And then patungo pa rin, sabi ko thank you at patungo pa din ako sa aking vlog. So ganyan. Now, ito na talaga yung main topic ko. Ito na talaga yung main content ko. Tungkol pa rin ito sa aking sa driver ng series na sobrang na-touch ako. So sabihin natin na he proved na the most wonderful thing, the most beautiful thing in this world is kindness. Yung hindi naman siya kagwapuhan at sabihin natin na exotic yung beauty. No, exotic yung kahansam ni tatay. Pero grabe, it was my second time na sakay ako sa kanya, by third time ata. Tapos, grabe talaga yung experience ko kasi sabi niya, pag sakay ko pa lang, yung parang inaalagaan ka na ingat ma'am, ganon, dyan ka sakay ma'am. Yung nilagaan talaga na, dyan ka muna sa harap kasi walang bakante. Yung ganon, napatanong ako na bakit hindi lang ako kasi yung pasahero din na bumaba, talagang inaalalayan nila, hindi literal yun talaga ha. So, inaalalayan nila. So, pinapaupo talaga yung mga pasahero bago maglarga. Hi. Tapos ikaw, bago ka munaog, so bago ka bababa, talaga sila. Yung ganon, yung ganyan ang driver. So, napatanong ako, sabi ko, "Sir, bakit masyado kang mabait sa mga tao? Masyado kang mabait sa mga pasahero?" Sabi niya sa akin, "Dahil yan ang bumubuhay sa pamilya ko. Yan ang bumubuhay sa amin." And which is very correct. Sinasabi ko nga sa kanya, I relate sir. Alam mo sir, hindi naman talaga nga sobrang bait ako sa mga estudyante. As a teacher, kailangan din na trabaho ko po na disiplinahin yung mga bata. Trabaho ko po talaga na i-correct talaga sila kung nagkakamali sila, but in a proper way na hindi sila masasaktan. Siyempre siguro yung iba masasaktan, pero pinapacify ko man, yung inano ko naman sila na hindi talaga sila lubusan, yung hinahayaan mo lang na masasaktan mo yung bata. Kasi, ano ba yung kasi? Kasi po mga kapatid, sabi ko niya, kasi sir, dapat kasi ilagay natin sa isip na yun ang bumubuhay sa atin. And like ni sir, sabi niya sa akin,
inaalagaan ko talaga yung mga pasahero kasi yan ang bumubuhay sa atin. At very true naman. No, very true. Very true talaga. And gaya sa akin, kung wala akong estudyante, wala din akong trabaho. So, halimbawa din, walang pasyente, no? Lalo na sa mga, hindi ko maintindihan talaga. Nahihirapan ako mag-express sa Tagalog, pero kaya natin. Titingnan natin kung sinong mag-stay talaga. So, halimbawa, no, magbisaya na ako, but my point is that, na kung anong bumubuhay sa'yo, anong trabaho mo, mahalin mo ang trabaho mo, alagaan mo, huwag kang palaging inip na inip. Like for example, you are in the municipality. So, nandyan ka sa munisipyo ng trabaho. Siyempre, you are catering people, different people, no? So, yung merong professional, may mga illiterate, merong mga hindi marunong talaga, merong mga tanga-tanga. At meron naman na masyadong bilib sa sarili, masyadong feeling perfect. So, kailangan na matibay talaga ang loob ninyo. And then, alam nyo yung sikreto ni tatay. Sabi ni tatay, kailangan jud mangumuyo, sabi niya. Mag-pray talaga, which is very correct. Kay dili jud nato makaya na Tagalog na hindi natin makayanin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga struggles at challenges pag hindi tayo magpi-pray kasi siya po ang source ng lahat. Siya ang source ng lahat, mga kapatid. So kapag hindi tayo magpi-pray at tatawag sa kanya dahil nagre-rely lang tayo sa ating kakayahan, walang mangyayari. Wala talagang mangyayari. Ang resulta, mainit ang ulo mo. And worst pa, makasumbag pa kasi imong mga kauban sa trabaho or kinsang imong mga kuan. Maglabad ang imong ulo. You are always kanang bitter or you are always yung palaging masakit ang ulo mo sa kanya, yung parang ang init-init ang ulo mo sa kanya dahil nga hindi ka patient. Dahil nga apart 'yon sa struggle mo sa work. Kaya hindi ka marunong makisama, kasi kaya bitter ka talaga. Ang daming ganyan sa work. And then yung sinasabi ni tatay talaga na kailangan if i-love mo talaga yung kung saan ka nabubuhay, which is very very true. Dahil sabi niya, ni tatay, napaka-humble, sabi niya. Ang dami ko ng professional, ma'am, nang dahil na professional yung mga anak ko, may nutikal lang ako eh. Tapos meron akong nandun sa labas, sa quiet, doon siya. Nakatapos nga doon siya nagtrabaho. Tapos maiyak-iyak pa sa pag ayaw ko na magtrabaho dito sa bilang chopper, no? Bilang driver dito sa series. Oh, yan mga kapatid, no? So, very talaga, yung sinasabi niya na hindi sa kagwapuhan mga kapatid, pero grabe yung goodness na pinapakita niya. And that is the most beautiful thing na na-realize ko. So, yan sa akin.